Good evening, everyone. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? Luke 1, verses 42 to 43. Elizabeth expressed a beautiful humility in this statement. The Blessed Virgin Mary had just made a long journey to be with Elizabeth in her final months of pregnancy. As soon as our Blessed Mother greeted Elizabeth, Elizabeth's child, Saint John the Baptist, leaped for joy in her womb. Elizabeth acknowledges this and then humbly expresses the fact that she is exceptionally blessed to have Mary, the mother of her Lord, come to visit her. There are many things worth pondering in this visitation of our Blessed Mother, but try to focus upon the humble wonder and awe expressed by Elizabeth. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? Elizabeth was clearly grateful for Mary's visit. But it appears that her reaction went even beyond gratitude. She was given the gift of wonder and awe. She clearly knew she was incredibly blessed by the fact that both the Mother of God and her Lord Himself were now in her presence in her home. This gift of wonder and awe that Elizabeth experienced is one of the 7 gifts of the Holy Spirit. It's a gift that enters a humble heart, enabling it to first see its unworthiness of a special grace given. But then this humble soul receives the special grace and responds with an overwhelming amazement. Thus, not only is gratitude present, but there is also this holy amazement that results in praise of God. In our own lives, there are so many incredible graces we have received from God, but too often we fail to see them for what they are. We fail to see the incredible graces God has given to us, and thus fail to experience the amazement that should result from God's gifts. As you look at your own life, what graces has God given to you? Do you see them? Are you grateful for them? And if so, are you able to go even beyond gratitude so as to experience a holy wonder and awe of God's goodness and blessings in your life? Though it might be difficult to arrive at this level of amazement, it is a true gift that we must all strive to obtain and experience every day of our lives. Reflect today upon this holy gift of the Holy Spirit that Elizabeth experienced. Place yourself at the scene. Try to see the experience within your heart. Try to feel how she felt. Try to sense the praise that resulted, and try to open yourself more fully to receive the same gift of the Holy Spirit in your life. The Lord comes to you constantly by grace, especially every time you receive Him in Holy Communion. For that reason, we must all strive to live a holy wonder and awe every day of our lives. And God bless you. Mga kapatid sa pananampalataya, nandito na po tayo ngayon sa pang-apat na linggo ng Adbyento. Panahon kung saan tayo'y tahasang naghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Sa pang-apat na linggo ng Adbyento, binibigyan natin pansin ang napakalaking papel ni San Jose.
sa proseso, kasaysayan ng kaligtasan. Ama ng ating Panginoong Hesus, kabiyak nating Mahal na Birhen, subalit siya'y namuhay ng napakapayak, napakasimple bilang mananampalataya. Isang kaya-ayang katangian na pwede po nating tularan sa katawan ni San Jose ay ang pakikinig sa salita at pagsunod sa gustuhan ng Diyos. Hindi po niya naintindihan ang nangyayari, ang pangyayari sa kanyang harapan. Gusto po niyang hiwalayan ating mahal na ina. Nung nadiskubre niyang siya naglang tao na bago sila nagkasama. Subalit sa pamamagitan ng panaginip, interbensyon ng ating Diyos, siya'y nakinig. Isinantabi niya ang kanyang mga pagdududa. Hindi niya binibigyan po ang kanyang takot. Bagos, ibinus niya ang kanyang sarili sa pakikinig, pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Siya man ay walang sinasabing mga salita sa mga ebanghelyo, subalit siya po ay hiwarang ng isang dakilang ama, dakilang kabiyak. Nagdalaan ng panahon sa kanyang pamilya. Tinataguyod niya ang kanyang pamilya sa gitna ng takot, pagdududa, peligro, kapahamakan, at tandang mabwisya sa kanyang buhay, alang-alang sa kanila. Paano po niya tinataguyod si Jesus bilang paslit? Paano po sila tumakbo papuntang Ehipto? Paano po siya naging ama ng ating Panginoon sa simpleng pamamaraan bilang karpintero? Paano po sila nabuhay bilang isang huwarang banal na pamilya? Siya din po ay naging huwarang ng bawat mananampalataya. So mga kapatid, sa panahon ng pang-apat na linggo ng Adbyento, tutukan po natin ang katawan ni San Jose. Simple at payak na pamumuhay. Buhay na nakataya, nakatalaga sa ating Panginoon. At isang buhay na kung saan kahit paman sa mga takot, pagdududa, pagdadalawang isip, subalit sinuong niya ang lahat dahil sa kanyang malalim, malawak at taimtim na pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Isang tibling po sa kanilang lahat. Mga kapatid sa pananampalataya, nandito na po tayo ngayon sa pang-apat na linggo ng Adbyento. Panahon na kung saan tayo'y tahasang naghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Sa pang-apat na linggo ng Adbyento, binibigyan natin pansin ang napakalaking papel ni San Jose sa proseso, kasaysayan ng kaligtasan. Ama ng ating Panginoong Hesus, kabiyak nating Mahal na Birhen, subalit siya'y namuhay ng napakapayak, napakasimple bilang mananampalataya. Isang kaya-ayang katangian na pwede po nating tularan sa katawan ni San Jose ay ang pakikinig sa salita at pagsunod
sa gustuhan ng Diyos. Hindi po niya naintindihan ang nangyayari, ang pangyayari sa kanyang harapan. Gusto po niyang hiwalayan ating mahal na ina. Ang nadiskubre niyang siya naglang tao na bago sila nagkasama. Subalit sa pamamagitan ng panaginip, interbensyon ng ating Diyos, siya'y nakinig. Sinantabi niya ang kanyang mga pagdududa. Hindi niya binibigyan po ang kanyang takot. Bagos, ibinuhos niya ang kanyang sarili sa pagkikinig, pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Siya man ay walang sinasabing mga salita sa mga ebanghelyo. Subalit siya po ay hiwaran ng isang dakilang ama, dakilang kabiyak. Nagdalaan ng panahon sa kanyang pamilya. Tinataguyod niya ang kanyang pamilya sa gitna ng takot, pagdududa, peligro, kapahamakan, at handang magbis siya sa kanyang buhay alang-alang sa kanila. Paano po niya tinataguyod si Jesus bilang paslit? Paano po sila tumakbo papuntang Ehipto? Paano po siya naging ama ng ating Panginoon sa simpleng pamamaraan bilang karpintero? Paano po sila nabuhay bilang isang huwarang banal na pamilya? Siya din po ay naging huwaran ang bawat mananampalataya. So mga kapatid, sa panahon ng pang-apat na linggo ng Adbyento, tutukan po natin ang katawan ni San Jose. Simple at payak na pamumuhay. Buhay na nakataya, nakatalaga sa ating Panginoon. At isang buhay na kung saan kahit paman sa mga takot, pagdududa, pagdadalawang isip, subalit sinuong niya ang lahat dahil sa kanyang malalim, malawak at taimtim na pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Isang tibling po sa kanilang lahat. Stars of night, I will make their darkness